ikaw. Oo, ikaw na nanonood sa akin. Gusto lang sana kitang pasalamatan sa iyong suporta at pagtangkilik sa aking sining ng motovlogging. Sana masuportahan mo rin ako upang makamit natin ng sama-sama ang ating adhikaing makatulong at makapagbigay kaalaman sa iba't ibang uri ng mga riders dito sa Pilipinas, baguhan man o dalubhasa na sa mundo ng riding. Tandaan natin na tayo ay may babalikan pang mga mahal sa buhay na naghihintay sa ating makauwi ng matiwasay. Muli, maraming salamat galing sa puso ni DMRPH. Tara, umpisahan na natin. Nakarinig ka na ba ng motorsiklong matipid, abot kaya, at pangmalupitan? Well, ito na siguro ang iyong hinihintay. Equipped with a 150cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam engine na may enhanced smart power at idling stop system technology. Samahan mo pa ng alternating current generator o ACG starter para maging fuel efficient na posibleng umabot sa 52 kilometers ang 1 litro ng gasolina mo. Ayaw mo pa? O eto, transmission is automatic na pinapatakbo ng V-belt para sa mas maginhawa at matiwasay na paglalakbay. Teka, masyado na akong makata. Front suspension is non-adjustable telescopic shock absorber at sa likod naman ay gumagamit ng monoshock at swing arm combo para sa mas smoother ride. Puntahan naman natin ang preno, hydraulic wavy disc brake sa harap at drum brake or mechanical leading trailing type naman sa likod. Pero para mas maging mabenta ay naglagay pa si Honda ng combi brake system o ang sabay na pag-activate ng harap at likod na preno para sa mas malakas at ligtas na pagtigil. Ang tire size sa harap ay 90/80/14 at 100/80/14 naman sa likod. Mas pinalapad na gulong at tubeless na rin siya. Cast wheel naman ng mags kaya't nakasisiguro kang matibay. Dry weight ay 107 kilos at 113 kilos naman kung ready to go ka na. Magaan at madaling dalhin, baguhan ka man o ekspertong rider. Seat height is 769mm kaya medyo mataas na compared sa ibang motor, pero sigurado ka namang safe at komportable ka pag nakasakay. Samahan mo pa ng ground clearance na 132mm or 5 inches. Saan ka pa? Fuel system is programmed fuel injection or PGM-FI. At ang fuel tank capacity niya is 5.5 liters kaya aabot ng halos 286 kilometers ang isang full tank mo. Tara, let's ride na! Puntahan naman natin ang mga features o ang mga pinagmamalaki ni Honda dito sa Click 150i. Position light, dual headlight, tail light, winkers sa harap at likod at turn signals ay full LED. Boom! Keyless ignition o ang tinatawag ni Honda na smart key na may answer back system, anti-theft alarm ang maaari mong makuha pag bili mo ng Honda Click 150. Premium sporty decals para sa mas pinaangas na looks at 18-liter under seat box na kasya ang isang full face helmet. Sporty style exhaust naman with aluminum end caps, pero pasensya na po dahil nagpahid ako ng VS1 bago mag-vlog kaya walang tigil ang pag-ulan. Full digital meter panel o dashboard para mas kitang-kita mo lahat ng information sa isang tingin lang. Ang presyo naman nito ay tiyak na abot kaya sa halagang 98,900, pero kung makakaipon ka pa ng kaunti ay mas dadami pa ang choices mo. Pero kung swak na sa'yo itong Click, wala na tayong pag-uusapan pa. Bilhin mo na! Joke lang. O tama na yan. Tara, test ride na muna tayo. Woohoo! Stig! Ganda ng preno ah. Okay ah. Oh! What the hell? What just happened? Namatay yung makina. Oh! Yeah, I remember. Idling stop system ni Honda. Tipid siya, no? Tapos, kapag binigyan ko ng gasolina, uy, bumukas. Magic! Hello! Hello, 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 hello! Nagre-record ba tayo? Nagre-record tayo. Yun! Welcome to DMRPH Motovlog. Yes, this is DMRPH, syempre. And welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. Kamusta po kayo lahat dyan? Hello po sa inyo. Yes, we're back with another segment of hindi siya unboxing. Hindi rin siya review.
but it's a test ride dito sa aking daladalang motorsiklo, sinasakyang motorsiklo, ang bagong-bagong Honda Click 150i. Yes, Honda Click 150i. Ano pa ibig sabihin ng I? Intelligent, dahil matalino pa po sa akin tong motor na to, no? So what makes this mother effing scooter or motorcycle worth buying? Kaya niyo ba akong sagutin? Syempre hindi, dahil hindi kayo makakasalita. Pag-comment lang kayo sa akin, no? But anyways, what makes this scooter worth buying is the reason that it is intelligent. So ano pong ibig sabihin ng intelligence nitong Honda Click? Ay ang kanyang ESS or Enhanced Smart Power System. Yeah boy! Syempre, ang kanyang smart key, yan, nakikita nyo naman dyan. And ang kanyang idling stop system. Bakit po kailangan ng idling stop system? Is dahil matipid sa gasolina itong Click 150i. Woo! Seriously, what the fuck are you doing? It can go up to 52 kilometers per liter. Yeah! Mga tayong gago dito mag-vlog. Anyways, ang dala po natin ngayon ay ang Honda Click 150i. This one is the matte solar red color. Meron pa pang dalawang color, yung metallic gunpowder. Wow! What the? Go sir! Yung metallic gunpowder black and yung blue matte blue iron, matte iron blue, whatever. Yan! Ayun, ang lakas ng preno, no? Nakita nyo naman kanina, nalusutan tayo ni kuya. And pag pinindot niya yata itong left hand, ito po yung tinatawag nilang combi brake system. Dahil nagkakaroon siya ng combination, no? So yung harap and yung likod parehas pumipreno at the same rate, nang hindi nyo masyadong iniisip kung bigla na lang kayong dudulas or bigla na lang kayong tutumba habang bumipreno. So very intelligent itong Honda Click 150i. And syempre, with all the Hondas I've ridden, it has a very nice suspension. And the power is there. 62 yung aking takbo ngayon. Though it's really supposed to be powerful dahil nga 150cc siya, maganda yung kanyang hatak, no? Pero I do suggest painitin muna natin yung makina bago natin patakbuhin, dahil it will avoid yung mga unnecessary vibrations ng makina. Mas maganda talaga habang tumatakbo ka, mainit na yung makina mo. With this one, it's pretty neat. Okay naman yung kanyang power delivery, and yung vibration is not to the extremes. Sakto lang. The handling is really good. Hindi lang siya pwedeng pang banking, pero okay naman. It's responsive, yes. Nakikita nyo naman. Meanwhile, yan, nandito tayo sa may bridge ng what do you call this? Jones Bridge, tama ba? Or hindi, sa kabila yung Jones Bridge. But this is the Quiapo Bridge, they call it. Ganda, no? Welcome to Manila, friends. Yes. And pagbaba natin dito, medyo malapit-lapit na tayo sa Intramuros. Bilis lang, no? 12 seconds later. Let's go back to the Honda Click. Yeah boy, masarap gamitin to. Though wala pa ako nasasakyang Honda na hindi masarap gamitin. And it's one of their proudest moments sa motorcycling industry. Lahat ng masakyan kong Honda, panalo. Walang naiiwan sa kanilang lineup. Mapa mura, mapa mahal. Talagang pangmalupitan, pangmalakasan. Aray ko. Kung NMAX ang gamit ko ngayon, ang sakit nun. Since naka Honda tayo, akala ko masakit pero hindi pala. Ganda ng preno. Ganda ng preno. Ang ganda ng combi brake niya. It really works well with the power. Kahit na sabihin pa natin medyo 80 ng takbo mo or 60 or 70, the braking power is awesome. So, yeah, let's go to the specs of this one. Syempre, it has ESP or Enhanced Smart Power, yung kanyang makina, and it's equipped with a combi brake system. Really nice. It really works well. Amazing. The engine at 150cc is very quiet. And yan, namatay na naman yung makina natin, no? It's because of the idling stop system nga po nitong Honda Click na ito, which makes it fuel efficient. And yeah, one of the key factors of this motorcycle is yung kanyang pagiging PGM-FI. Ano po meaning ng PGM-FI? It's Programmed Fuel Injection. With that, this motorcycle can go up to 52 kilometers per liter yung kanyang mileage, kaya matipid na matipid po ito. And for anyone who wants a
fuel efficient motorcycle or scooter for everyday, for their work, for going to school or wherever, pwede itong Honda Click 150. Kahit na 150cc siya, it's equipped with all the necessary advancements. Kaya nga po siya tinawag na smart scooter ni Honda. Aray, wow. Pero masarap pa rin yung suspension, punyemas. For sure, kung Yamaha NMAX yung aking gamit ngayon, talagang tumalsik na ako, no? But this one, it's really nice. Sarap. Masarap gamitin tong Honda Click. Kaya lang, hindi ko lang alam kung pang banking natin to. Dahil medyo manipis yung kanyang gulong. But that doesn't mean hindi na siya capable. It's not the ride, it's the rider. Yes. Though hindi siya pa pwede sa akin kasi bobo ko magmaneho. Parang nararamdaman ko na kapag pinipindot ko tong kaliwa, parang may gumagalaw din sa kanan. So, yun siguro talaga yung combi brake system niya, no? Which makes it really stable when braking. Oh, sarap ah. Woo. Okay ah. Sarap gamitin na to ah. Subukan natin yung banking dito. Oh, diba? Oh, pwede ah. Oh, pwede ah. Ano to? Oy, test booth ng COVID. Oh. Yan, sarap oh. Oh, yeah. Oh yeah. Nagtitrip lang tayo dito. Oh yeah. Oh yeah. Sinusundan natin yung linya ng daan, no? Sana walang kotse. Anyways, nag-trip si DMRPH. Ayun. So, yeah. Pwede na to, no? Sarap gamitin, no? Woo! A few inches later. And yung kanyang space dito sa may bandang paanan can fit both my feet just right. Hindi masyado malaki, not too narrow, sakto lang. And yan, sisingit tayo. It's very nimble. It's very capable of singit-singits. So subukan natin sumingit pa dito ulit. Ayan. Woo! It's very light. Ayaw ko masyadong sagarin yung ating pagkakamote dahil hindi sa atin tong motor and nakikitest ride lang tayo. But shout out sa may-ari nitong motor. Maraming salamat sa pagpapatest ride sa atin na to. And this is not paid. This wasn't paid by Honda. This wasn't paid by anyone except gusto ko lang talagang makatulong sa mga aking mga viewers, lalo na sa mga baguhan na bibili ng motor. If what you're getting or what you're buying is worth the price or worth buying, no? Grabe, ang sarap talaga ng suspension. So iniisip ko talaga sa sobrang sanay ko sa Yamaha NMAX, pag nakakakita pa lang ako ng lubak, umaaray na agad ako. At nararamdaman ko na agad siya sa aking likod, sa aking puwetan, sa aking itlog. Oy! Talaga men, napaka swabe nyo talaga sa prenuhan, no? Makakakita lang ng tao kahit na hindi ka naman pinatigil. Ako naman kaya tumigil dito. Hindi rin naman ako pinapare tulad mo. Susubukan natin 60 kilometers per hour. Babanking tayo dito. Unahan natin lahat. Joke lang. Syempre hindi ganun. Hindi sa atin to. Aray. Grabe. Pero sarap pa rin talaga ng suspension niya. Diyos Mario Joseph. Hindi sumasakit yung likod ko. Hindi sumasakit yung puwetan ko. Hindi sumasakit yung itlog ko. And that's one of my freaking problems kapag nagtitest ride tayo or tumitingin tayo ng motor kung maganda ba ang suspension. And so far, lahat ng Honda na nasakyan ko is really freaking nice. I am really liking this Honda Click. And woo! Sarap! Woo! Ganda ng suspension, grabe. Ayan, yung kanyang preno is really awesome. Ganda, no? Kahit na mabilis ka, hindi ka natatakot pumreno. Basta pindutin mo lang yung left side, combo brakes ang gumagana dyan. And okay yung stopping power niya. It can handle pretty much the speed of a 150cc engine bago tayo lusutan itong hinayupak na NMAX na to. Diba? Kikita ko na siya sa side mirror ko pa lang kung anong balak niyang gawin. So yeah, subukan natin. Go. Ayan, no? So active yung makina, and then after 1, 2, 3 seconds lang namatay na yung makina. So it's really fuel efficient dahil it will take you approximately 3 to 4 seconds mamamatay na yung makina mo to conserve gasoline. The price of this Honda Click 150i is 98,900. This instrument panel, this dashboard is awesome. You can see your fuel range, yung speedometer, yung speed,
and yung mileage, nakikita mo rin, and yung clock. So let's check it out. I'll show you guys what it looks like from the outside. Yeah boy, dito muna tayo sa gilid. So syempre, it's intelligent, kaya pag binaba mo itong side stand, mamamatay. Looks really neat. Oh, naka-on yung ating blinker, naka-on yung ating turn signal. So let's turn it off. Ayan yung kanyang winker. The full LED lights, harap and over here on the side. Yan. So again, this is the matte solar red color, full LED, and syempre may winker din siya and turn signals. Cute turn signals, same with the ADV150. So let's start it up. My height is 5'5", and makikita nyo kind of tiptoe, but it makes it comfortable, and I like the height of this one. Nakatry tayo ng Honda Beat, flat foot tayo doon, but this one is kind of taller. Hello? Wow, goodness gracious. Ganda naman ni ate, parang gusto ko siyang balikan. Balikan natin si ate. Ang ganda niya. So, aray, ba't ka bumubusina? Hindi ko naman sinabing bumusina ka, no? Dito tayo dadaan. Oh my goodness. Hello ate, saan ka pupunta? So anyways, wala na akong masasabing maganda. Naubos ko na lahat ng magagandang sinabi ko dito sa Honda Click 150. And as always, Honda makes the parts more available and more reliable compared to other manufacturers. Uy, namatay na naman yung makina. Sarap talaga, no? Medyo magugulat ka lang sa umpisa dahil hindi mo alam ba't namamatayan ka, especially when you're like me and ang dala-dala mo ay manual, hindi mo alam kung namamatayan ka dahil nagkamali ka ng pasok ng cambio or hindi mo nahawakan yung clutch. But this one, sa idling stop system ni Honda, syempre, you know that it's really fuel efficient, kaya siya namamatay. So that's it for today, and thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider, Philippines. Again, I would highly recommend this for a newbie or someone na gustong magtipid pambili ng motor, no? Huwag kayo maging kamote, Diyos ko. Yun lamang po. Bye.